So, ikwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin dito sa pagtatrabaho ko sa home-based job ko as a mom. So, ikwento ko lang sa inyo. After a month na nanganak ako, parang sabi ko, nag-alala na ako, sabi ko, yoko na muna bumalik. Isang buwan na lang ang pahinga ko, babalikan naman ako sa trabaho ko, mapapagod na naman ako sa pagbibiyahe ko, iiwanan ko yung baby ko, mag-aalala ako, syempre, maliit pa siya, ayoko muna siyang iwanan. Search ako sa YouTube, sa Google, Facebook, at sinabi ko, gusto ko magkaroon ng trabaho na yung mas makakatulong sa pamilya ko, yung mas makaasang sweldo. Kasi yun ang pinaka-importante sa akin. So yun, nung nangyari yun, ang ginawa ko, may nakita akong post sa Facebook, tapos nakita ko doon na iba-ibang klase ng ESL company or online teaching company. Na-catch yung attention ko doon sa isang post na parang kikita ka ng malaki. So, syempre, lahat tayo gusto yun. So, dahil nasa bahay lang daw, yung magiging trabaho mo, magtuturo ka lang. So, unang nag-doubt ako na mag-apply kasi una-una, hindi yon yung match doon sa skills ko. Kasi hindi naman talaga ako nagtuturo. Hindi ako nag-aral ng education. So, sabi ko, sige, try natin. Why not? Wala namang masama. So, nung nag-try ako nung sumunod, ito na nga, yung 5-1 talk na nga in-applyan ko. So, nung na-applyan ko na siya, sabi ko, wow. Sabi ko, try ko to, gusto ko tong i-try, kasi laki ng sweldo, sabi ko ganun. Tapos, nung nakita ko na siya, sinearch ko sa YouTube, para malaman ko kung ano yung meron dito. Kung paano siya ginagawa, nag-search ako sa Google, kung ano ba yung mga dapat na isagot ko kapag tinanong ako ng ganito. Actually, nung mga panahon na yon, nung nag-apply ako, niready ko na lahat. Sinearch ko lahat bago ako magpa-interview. Sinearch ko kung ano yung mga magagandang sabihin. Kulang tanong-tanong ako sa kaibigan ko kung ano yung magandang isagot para kapag tinanong ka kung tell something about yourself. So, ano yung pinaka mas magandang sabihin kung bakit itong company na ito yung pinili mo, kung bakit ka aalis sa trabaho mo na ngayon, anong purpose mo. So, yon, kung bakit ka namin why we should hire you. Yan yung mga ganong simpleng tanong na hinahanapan natin ng sagot. Sa Google lang naman. So, nag-search ako sa Google. Then, after that, sinulat ko lahat. So, nung time na decidido na ako, nagpa-refer ako dun sa mommy na nag-post sa FB about kay 5-1 Talk. So, ang ginawa ko, sinagot ko na. Eto na, sabi ko, ito na, sinagot ko na yung tanong. Unang tinanong niya sa akin, tell something about yourself. So, sinagot ko na nga. Nung sinagot ko na, yun, why 5-1 Talk? So, siyempre, sinabi ko sa kanya na, tingin ko na ito makakatulong sa family ko. Unang-una yon. Pangalawa, mas prefer ko na magtrabaho sa bahay kasi kailangan ko ako ng anak ko. So, syempre, kailangan bago ka mag-apply dyan, naka-ready ka na rin ng internet mo at saka ng laptop mo. Gusto kong itry kung ito ba yung para sa akin. Kasi kailangan ko siya maipasa yung technical check. So, saglit-saglit lang naman yun. After na, yun, natapos yung interview ko na, nakapasa ako sa interview ko. So, tuwa ako. Sabi ko, yung first step ko na, initial pa lang, tuwa na ako na nakuha ako. Natanggap ako. Then, after nun, sinabi sa akin, schedule ako for my technical check. Nung technical check na ako, wala pa siyang 15 minutes, pero yung preparation ko, grabe yung preparation ko, talagang ginawa ko ng paraan. Kailangan naka-landguard ka, kailangan nakakonekta ka talaga. So, yun muna yung ginawa kong paraan para lang makapasok ako. Ginagamit ko yung laptop ko ngayon. Ito yung 7 years ko na. Pero nagagamit ko pa siya. Natapos na yung technical check. So, yun, na-inform ako na pasado ako, nakapasa ako. So, kailangan attentive ka. So, nung nasagot ko naman siya, after na nakapasa ako ng orientation, yung pala, meron pa pala siyang final demo. So, yung final demo na yun yung mismo nagpakaba sa akin. Kasi, pag final demo mo, pwede ka pang bumagsak. So, kailangan galingan mo. Kailangan ayusin mo. Ang ginawa ko nun, inaral ko ng hustong. Sabi ko, gusto ko mabigyan ako ng idea. Iba pa rin kasi yung napapractice mo siya ng actual, doon sa mismong demo mo na. So, actually, nakatulong din naman yung referral, nag-refer sa akin dito.
Kasi tinuruan niya ako, pinractice niya ako. Ginawa ko sa kanya, kunwari siya yung student ko. Tapos, diniscuss niya yung magiging lesson ko. So, yun, natutuwa naman ako kasi sobrang talagang natulungan niya ako para makapasa. So, after nun, nung nakuha ko na siya, sabi ko, wow, okay na okay pala to. Sabi ko, ganun, napasa ko yung demo. Sobrang na-appreciate nung evaluator ko yung the way na pagsasalita ko. Na sobrang nakita niya na ini-enjoy ko lang, ganon. Na hindi ako nahihiya, na napaka jolly ko, yung mga ganon. Saka kasi kailangan ganon ka, kailangan makuha may atensyon ng estudyante mo. Nung nakita ko na, nung nagawa ko na siya, hindi ka nakapasa kasi may kulang pa dun sa gagawin mo. So, parang nalugmok, alam mo yun, parang nalamig yung buong katawan ko na, wow, hindi pwedeng hindi ako pumasa kasi okay na okay itong trabaho na to sa akin. Gusto kong ipasa to, gusto ko makapasok ako dito. Alam mo yung feeling na parang nalulungkot talaga ako. Kaso, bigla ako natuwa na sinabi niya, however, parang bigla siya nagsalita ng gano'n na, however, may potential daw ako. So, nung sinabi niya sa akin yun, natutuwa talaga ako. Sabi ko, wow, sobra. Ibig sabihin ba may second chance ako? May second chance ako. Binigyan niya ako ng second chance. So, sabi niya kasi, yung the way ako magsalita, yung pronunciation ko, yun, mali yun. May mali ako doon. Yung grammar ko, may mali doon. So, since may mga trainings ka naman na aatinan. So, yun. Okay naman siya. Yung trainings ko, yun yung nakatulong sa akin para ma-enhance yung skills ko. Yung pronunciation ko, tsaka yung grammar ko. So, syempre tayo, sanay tayo na kapag thank you tayo, sinasabi namin thank you talaga, instead of thank you, dapat thank you talaga, instead of thank you. So, yung mga ganong simpleng salita, sinasabi naman natin madalas, kumbaga parang nasanay lang tayo na hindi natin siya inaartihan, which is dapat pala, sinasanay na rin natin, kasi yun yung tama, yun yung dapat. So, yun, after na nakapasa ko ng demo ko, edi yun na, sobrang natuwa ako kasi launching na. So, after na-launch ako, yun na, open na ako, binigyan ako ng account sa my page ko, which is yun yung sa 5-1 Talk mo gagamitin mo. Yung account na yun yung gagamitin mo para makapag-open ka ng slot mo, para may mag-book sa'yo na bata. So, inform ko lang kayo, 25 minutes per class, at isang estudyante lang yung magiging tuturuan mo. After na, susunod ka dun sa ibang estudyante mo. Then, yung 25 minutes na yon is, ang bahid sa akin nung bago ako is 50 pesos, yung pinaka-basic nun. Na-launch ako November 29, 2018. Ngayon, ang ganda na bigay niya sa akin. Actually, ang dami naging problema nung time na bago ako ang dami naging problema na nag-start na ako dito. Ang daming naging hassle. Nagpakabit ako ng internet ko, kaso after a week nasira, nawala agad. Kumbaga ginawa ko ng paraan na penaltyhan ako, kasi actually, inform ko kayo, yung penalty kapag umabsent ka, since nakabook ka na, talaga mape-penaltyhan ka kasi hindi mo na naturuan. So, yun yung pinaka-reason kung bakit pinipenalize ka. Sumunod is kapag nalilate kang magbigay ng grade sa kanila. So, which is, ang tawag doon is yung lesson memo. So, kailangan din naman na mabigyan mo agad sila ng memo. Hindi na paabuti na kinabukasan kasi sila nag-expect sila ng feedback kung ano yung kailangan pa ba nilang i-enhance, kung ano yung grade nila. Kasi mga magulang yan, nag-expect yan. So, yun. After na-launch na ako, yun. Ngayon, nagpapit ulit ako last, siguro 1 or 2 weeks ago. Actually, nung nagpakabit ako, talagang ginawa ko ng paraan para maging maayos na yung internet ko. Nakisuyo ako talaga doon sa, humalap ako ng tao na makakatulong sa akin para kabitan ako. Merong nag-refer sa akin na friend ko, na kabitan ako ng internet na hindi masisira, na wala magiging problema, at kung magka-problema man, marami akong makakontakt.